Hey, good morning mga kapatid. Today is March 14, araw po ng Friday ngayong taong 2025. At muli sa ating talakayan sa Forge in Fire, mula dito sa James 1 verse 5 ay tayo ay dadako sa ating daily devotion sa ating God's morning. At again, tayo po ay sasamahan ng aking partner at tayo po ay para sa ating pagbabasa at sa ating pagtalakay sa talatang ito. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Santiago 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo, sa lahat po ng blessings na ibibigay mo sa amin, O Lord. Ganon din po, Panginoon, ang aming maghapon. Samahan mo po kami. Palakasin mo po ang aming mga katawan, Panginoon, ang aming spiritual, upang mapaglabanan namin ang aming mga gagawin ngayong maghapon ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo, pinagkakaloob sa amin. These are prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin natin pa ng Diyos, mga kapatid, sa mapagpalang umaga sa ating mga kapatid na maagang gumising para tayo ay samahan by online. Sama natin ngayon si Romel Biagan at ganoon din si Ate Marta Artillaga dyan sa Bulacan, no? At si Romel naman dyan sa San Ignacio. At ngayon sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ating devotion, ay tunguhan natin ang talatang ito. Sabi nga dito sa ating talata ay, sabi nga ay Forge in the Fire. No? Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng aral tungkol sa dalawang bagay, pagsubok at karunungan. At sa talatang ito, sinabi ni Santiago na ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Si Santiago o James ay isang karakter na nakita natin dito. At kilala siya bilang isa sa mga 12 apostol ni Jesus. Subalit ang sumulat nito ay hindi ang apostol na ito, no? Para hindi ho tayo magkamali, ano, ang Santiago o yung James na sinasabi nga James the Great, no? O the Greater, no? Ay anak ni Zebedeo at kapatid ni John, ano ho? Sila po yung malapit sa ating Panginoong Hesus. At hindi po ito yung sumulat ng ating talata ngayon. Ano ho? Iba po ito. Kilala po siya sa kanyang sigasig at tapang. Ano ho? Itong James na isa. Ano ho? At ayon sa aklat ng mga gawa, isa siya sa mga unang apostol na pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang labi ay pinaniniwalaang nasa Santiago de Compostela ng Espanya. Ano po, isang pangunahing lugar ng paglalakbay ng mga peregrino. At dito ang ating talata ngayon ay si Santiago na tinatawag ding matuwid o the James the Just. Siya po ay kapatid ng ating Panginoong Hesus at ayon sa ating tinatalakay ngayon sa mabuting balita o sa ebanghelyo ay hindi siya isa sa mga 12 apostol. Ngunit sabi nga, isa sa mga naging leader ng unang simbahan sa Jerusalem. Siya ang sumulat ng ating talata ngayon, no? At isang paglilinaw ng talatang ito, no? At dito sa talatang ito ay nagsasabi na kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok o kahirapan, madalas tayong nakararanas ng kawalan ng karunungan. At sabi nga ay at kung paano natin harapin ang mga ito. Sabi nga, sa madalit salita ay tayo ay natataranta, no? O
nayayanig, nawiwindang. No? Yung mga salita, no? Lalo dito sa atin sa San Pablo. Maaring nararamdaman natin ang ating mga ating sarili bilang isang limitado, ano? At walang kakayahan. No? Ngayon pa man, mga kapatid, ang talatang ito ay nagpapatunay na hindi tayo kailangang mag-isa sa ating mga pagkakaiba. At kaya mapapansin po natin, no, ang ating illustration sa taas, Forged in Fire, no, na nagpapakita sa atin kung paano tayo hinuhubog. At ang apoy na ito ay isang tila pagsubok sa ating buhay na nagpapakita na kapag ito ay nadarang sa apoy, ito ay nagpapakita ng isang magandang metal. Gayun pa man, mga kapatid, ito ay nagpapatunay na sa ating mga pagsubok, hindi tayo nag-iisa, kundi lagi natin kasama ang ating Panginoon Diyos upang hubugin tayo at makita ang kanyang likha sa ating buhay. Sabi nga, ang Diyos na sa atin ay lumikha, ang siya ay may plano at magandang layunin sa atin. At ang mga dumi na inaalis niya ay dahil hindi ito kasama sa kanyang paglikha. At ito'y inaalis ng Diyos sa ating buhay. At ito'y dinadarang sa apoy. At ito'y nagiging pagsubok sa ating buhay upang matunghayan natin ang mabuting plano ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sa prinsipyo ng Biblia, makikita po natin dito na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay o ang Diyos ay mapagbigay. Ang talata ay nagbibigay diin na ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan, ng sagana sa lahat ng humihingi. No? Take note of that. Lahat ng humihingi. Hindi niya tayo tinatanggihan o pinababayaan sa ating mga panalangin at ito ay kung meron man tayo mga pagsubok, siya ay laging nandoon sa atin. Sabi nga ng Psalm 23 verse 4, Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ang bawat tao na ang sandigan ay ang Diyos ay nagkakaroon ng katatagan. Kaya nga dito sa Psalm 23 verse 4, ito po ay nagpapahayag ng katiyakan na kahit sa gitna ng kahirapan at panganib, ang Diyos ay kasama natin at patuloy na nagbibigay ng lakas. Sabi nga, ang ating Panginoon Diyos ay hindi niya tayo hayaang manlupaypay. At may mga pangako ang Panginoon Diyos na sa atin ay nagkakaloob at napakarami po niyan. Isa na po dyan ang Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. 41. 10. Sabi po dito, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Kaya nga, sa buhay natin, hindi tayo dapat mangamba. Kundi, minsan, kinakailangan nating manahimik at tingnan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At hanggang inaantay natin ang kalakasang ito, sabi nga, patuloy tayong nananalangin, nagpupuri sa Panginoon. Ito ay direktang pangako ng ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng lakas at tulong sa gitna ng mga pagsubok. Ang ating Panginoong Kristo ay nagbigay din ng isang paanyaya mula sa Matthew 11 verse 28. Sabi sa atin ng Panginoong Kristo, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, nabibigatan, lubha sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Ang kapahingahan ang pinagkakaloob ng Panginoon, the rest. Sabi nga, matakot tayo na hindi makapasok sa kapahingahan ng Panginoon Diyos. Hebrews 4, sinasabi doon, no? 1-14. At sa bahaging iyon, makikita natin ang kapahingahan yan. Yan ang kapahingahan na mahanap natin ang ating Panginoon Diyos. Yan ang kapayapaan na makita natin ang Panginoon Diyos. Kaya nga napaka-importante na ngayon tayo ay nasa church age, no? Ibig sabihin, tayo ngayon ay nasa pananambahan sa paghubog o yung katulad ng Forged in Fire, no? Tayo ngayon ay sumasamba sa Panginoon dahil sabi nga, ang mga napunta sa mga churches ngayon ay hindi perpektong tao, kundi
ang mga tao na nangangailangan ng Diyos, ang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, ang mga tao na makasalanan, ang mga tao na may karamdaman. At patuloy na inilalagay ng Panginoon Diyos ang mga bagay na ito upang ipakita na siya ay Diyos sa ating buhay. Isang imbitasyon ng ating Panginoong Hesus na lumapit tayo sa Kanya para sa kapahingahan at kapayapaan sa gitna ng anumang mga pagsubok, circumstances at situation sa ating buhay. At ang ating Panginoon Diyos ay patuloy na nangangako. Mga pangako na ating mapangahawakan at ating masasandigan. Sabi nga sa atin ng Romans 8 verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Tandaan natin na we live by the purpose of God. At yan yung layunin ng Panginoon Diyos na dapat nating makita. Isang pangako na kahit ang mga mahirap na karanasan ay maaring gamitin ng Panginoon Diyos para sa ating ikabubuti. Huwag tayong matakot na sungin ang anumang pagsubok sa ating buhay, mga paghihirap, kundi suungin natin ito na may pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, ang 2 Corinthians 4:16-18 ay nagpapaalala rin sa atin na patungkol sa mga pagsubok na ito. Sabi nga, ito ay pansamantala lamang. Tunghayan po natin ang 2 Corinthians 4:16-18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. 17. Ang bahagya at panandali ang kapighatian dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen. Sa puntong ito, mariin na pinaalala ng talatang yon na ang focus natin dapat ay sa pangako ng Panginoon Diyos kaysa sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot, panghamba, mga circumstances at situation. Ito yung paghubog ng Panginoon Diyos. This is the forging fire na inilalagay tayo ng Panginoon upang patuloy na magtiwala sa Panginoon. At ang susi sa lahat ng ito, walang iba, kundi ang panalangin. Sa ating talakayan ngayon sa James 1 verse 5, ito po ay nagpapakita sa atin na ang panalangin ang daan patungo sa pagtanggap ng karunungan mula sa ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng patuloy nating pananalangin, nagbubukas tayo sa ating Panginoon Diyos ng pagnubay at lakas. Hinahayaan natin na bigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng 1 Thessalonians 5 verse 17. Palagi kayong manalangin. Haba, ano? Palagi kayong manalangin. Hindi tuwing linggo lamang. Hindi tuwing gabi lamang. Hindi tuwing kakain lamang. No? Sabi palagi. Ito ay nagpapaalala sa atin na mga kapatid, ang pananalangin ay hindi sapat ng isang paminsan-minsang gawain, kundi isang patuloy na ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Ang pananalangin ay isang pribadong ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, siya nakakatulas ng ating panalangin kung gaano ito katotoo at kung gaano ito kaseryoso sa ating buhay. Kasi nga, hindi natin kaya magtago sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga lagi sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 6 verse 6. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Sapagkat kung mananalangin ang iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakikita ng ginagawa mo sa lihim na siyang nagbibigay sa iyo ng gantimpala. Amen. Sabi nga, intimacy with God. Kailangan po natin ng taus-pusong pananalangin sa Panginoon. Ang pananalangin na siyang tila parang
masasabi nating buhay natin. Ang pagsubok ay nagiging isang pagkakataon sa paglago ng bawat Kristiyano. At sa ating patuloy na pananalangin, nagkakaroon po tayo ng katatagan. Tandaan natin, hindi natin maiiwasan ang pagsubok sa ating buhay. At kailangan natin ng Diyos upang makasurvive tayo sa lahat na ito. Dito, pinapakita sa atin ang pagsubok ay hindi parusa. Bagkus ito ay pagkakataon para sa ating paglago. James 1:2 verse 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Kakaiba, no? Maggalak. No? Siguro kung titingnan natin sa ating buhay, walang sino man ang magagalak kung siya ay mayroong pagsubok. Pero kabaliktaran ang sinasabi ng talatang ito. Ang pagsubok ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagtitiis. At ang pagtitiis naman ay nagbubunga ng pagiging sakdal at ganap. Sabi nga, nagiging sakdal at ganap tayo. Parang forge and fire. Nagiging ganap. Nakikitas ngayon sa atin kung ano talaga ang nais na baguhin sa atin ng Panginoon. Ating pag-uugali, ating katangian, dito natututo tayo. Kaya nga marami na tayong realization dahil sa pagdaan ng pagsubok. Kaya nga, sa buhay natin, mas tinatayuan na ngayon natin ang salita ng Panginoon Diyos na nagturo sa atin sa lahat ng mga pagsubok na ito. Kasi kung patuloy nating sinusuong ang hamon ng ating buhay, patuloy natin pinaglalabanan ito ayon sa mundong ito, no? Nagkakaroon tayo ng, sabi nga, kaya ngayon nakikita natin ang dami ng nadidepress, ang daming anxiety. Kasi na nakikita natin dahil ang mundong ito is corrupted at marami ang dumadaan ngayon sa mga punto na ang buhay ay madaling nayayanig, madaling natitinag, no, dahil nga sa kakulangan ng relasyon sa ating Panginoon Diyos. At tandaan po natin, ang mga pagsubok ay nagpapatunay sa atin ng pananampalataya. Ito po ay nagdudulot sa atin ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. At sa ating mga pagsubok na ito ay natututo tayong lumapit sa Panginoon. At dahil dito, nagiging matatag tayo. Sabi sa atin ng 1 Peter 1, verse 6 hanggang 7. 6. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok sa loob ng maikling panahon. 7. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya at higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat at gayon kayong pinupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng pahayag ni Jesus. Amen. Yan ang layunin ng pagsubok. Ibibigay sa atin ng tatag at nagbabago sa atin, sa ating mga maling kaisipan. Ang paghihirap ay patuloy na nagbubunga ng pagtitiis at nagbibigay ito sa atin ng katatagan. Sabi rin sa atin ng Romans 5 verse 3 hanggang 5. 3. Hindi lamang iyan, ikagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. 4. At ang pagtitiyaga ay magbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay magbubunga ng pag-asa. 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen.
Mga kapatid, sa pamamagitan ng paghahanap ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sa gitna ng mga pagsubok, mga kapatid, lumalaki ang ating pananampalataya. Lumalakas at tumatatag ang ating pananampalataya. At nagkakaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Ang Forged in Fire ay nagamit nating metaphor at illustration ngayong araw na ito ay isang magandang metapora para sa proseso na nagpapakita ng ating mga pagsubok, ng ating mga pinagdadaanan sa ngayon. Katulad ng isang metal na pinapasa o idinadarang sa apoy upang maging matatag at matibay. Ang mga pagsubok ay nagpapabago sa atin. At sa pamamagitan ng pagtitiis at paghahanap ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, lumalabas tayong mas malakas at mas may kakayahang harapin ang anumang hamon sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating pagtatapos dito sa ating talata ngayon mula sa Santiago 1 verse 5, ito po ay isang nakakapukaw na talata na nagbibigay ng pag-asa at karunungan sa ating lahat para sa lahat ng maaring dinaranas natin ng mga pagsubok o daranasin nating mga pagsubok. At dito, sa pamamagitan ng pananalangin at pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos, maaari nating magpagtagumpayan ang mga ito at lumabas na mas malakas at mas matalino ang bawat isa. Ang mga pagsubok ay hindi kailangang magdulot ng takot. Bagkus, dapat nating tingnan ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa paglago ng ating pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid, at sa ating pagtatapos, nais kong hingan ng pahayag ang aking partner. God's morning mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon sa mga pagsubok na ipinagkakaloob niya sa akin. Sapagkat sabi nga po ng ating napag-aralan, ang pagsubok ang magbibigay sa atin ng katatagan at ang pagsubok din ito ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kung kayo man po ay nasa gitna ng pagsubok, sabi nga po, magala kayo sapagkat ang Panginoon ay hindi kayo pababayaan, hindi tayo pababayaan. Patuloy lang po tayong lumapit sa ating Panginoon sapagkat ang mga pagsubok na yan po kapag na ating napagdaanan, ito po ay magiging testimony natin sa iba na dumaranas din ng pagsubok na kagaya ng sa atin. Ito po ay kapag napagtagumpayan po natin, tayo po ay kapag po inalala natin yung mga pagsubok na yon, talagang tayo po ay mabibless. Yung mga pinagdaanan natin ng mga nakaraan, kapag kami po ni Mon, kapag po napag-uusapan namin na tunay ngang napaka-blessed natin sa mga pinagdaanan natin yun. Hindi lang po yun, yung mga tao po na dumaan sa atin na nawala, na maaring may pighati na ipinaranas sa atin, yun po ay part ng ating purpose. Yun po ang purpose niya para na dumaan sa atin, na meron tayong mga kagaya mga kaibigan natin na dumaan sa atin na hindi naman na hindi maganda ang ginawa sa atin, pero hayaan po natin na ipaalam sa atin ng ating Panginoon na yung mga taong yun ay dumaan lang sa atin sapagkat may mga purpose sila. Kung masama man ang mga ginawa nila sa atin, doon po tayo matututo sa mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So yun lang po, basta magpakatatag lang po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong bibitaw sa Kanya sapagkat ang Panginoon lang po talaga ang ating kakapitan sa panahon ng ating mga pagsubok. Amen. Purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Sabi nga, ang katatagan, ang bawat bunga ng Espiritu na itinuturo sa atin. Sabi nga, lahat yan may purpose ng Diyos.
lahat ng ating pinagdadaanan, sabi nga ay um, sa buhay natin, napakahalaga ng pananatili natin sa Diyos. No? At pananumbalik natin kung tayo man ay naligaw. No? At sabi nga, ang buhay ng isang tao ay napakahalaga sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ay dahil sa halagang ito ay nagbibigay ito sa atin ng isang mahalagang mission din, no? Ang sundan ang ating Panginoon Diyos. At salamat sa biyaya at patnubay ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin mga kapatid na sa ating buhay na ito, lahat may purpose ang Lord. Mga tao na pinadadaan sa ating buhay. At sabi nga, huwag tayong manghinawa, huwag tayong manlupaypay sa mga punto ng ating buhay na kung minsan, sabi nga ay tayo ay nangihina, no, nalulupaypay. At dahil dyan mga kapatid, nice kong acknowledge ang ating mga partners o ating mga kapatid online. Yan. Yan pala dapat natin tawag. Kapatid online, no? Mga kasama natin, no? At ngayon sa ating araw na ito, kasama natin ay pinangunahan tayo ni Romel Biagan dyan sa San Ignacio, no? Kasama natin. Yan, kasama rin po namin yan sa ECMS, ano ho. At sinundan po tayo ni Ate Marta diyan sa lugar ng Bulacan, Chao. Siyempre, sinundan niya ni Pastora Pe, no? Ang aming butihing pastora. Yan, good morning. Yan, at sabi nga ng mga pagbati dito, no? At siyempre kasama rin natin ang aming kaibigan, ano, si Sir JML Lizardo. Good morning po. Stay safe po. NRS, no? Ride safe, Sir JML, no? At yan, God's morning sa ating lahat. At sinundan din tayo ni ng ating kapatid, si Cindy Mercado. God's morning. At si Sir RJ Desamero, no, is watching. So, Sir, welcome and God bless po. Yan. At salamat po sa pakikiisa sa ating devotion sa ating Panginoon. Yan. Kasama rin natin si Nay Edna sa lugar ng Liliw. God's morning po, Nay Edna. Si Kuya Chris, yan, sa Bulacan, Chao. Kasama natin. Mapagpalang umaga po. At yan, God's morning. At si iba ito, aking mga alaga dati sa Lumban. Si Cindy Rose Mora, kasama rin natin. God's morning. Mga kapatid dyan sa Lumban, Laguna. Yan, syempre kasama rin natin si Ate Carmelyn Tanyo dyan sa Carmelite, no? Sa San Pablo City, Concepcion. Yan, God's morning. Yan. At pagbati rin natin, no? Pagbati na kay Pastor Ed Srona, Pastora Belma, yan, Pastora Pe, pagbati natin, ano ho, yan, pagbati rin kay Christian, at pagbati mula sa, yan, kay Nay Winnie Patuan, yan, kasama rin natin nga pala ang aking magandang nanay, Corazon Mercado, yan, pagbati rin ni Kuya Chris kay Ian, yan, Mark Anthony Benaluz, yan, pagbati naman ni Nay Winnie sa Patual family, Dalangin family, yan, yan, kay Jericho, kay Louie, yan, pagbati rin ng Kuya Chris kay Julius, ano, yan, kay pagbati rin ni Ate Marta kay Josie Calabia, Rexy silang family, no, Louie, yan, Pilipinas Bautista. Yan, sabi nga ni Nay Winnie, salamat po sa kagalingan ni Louie Patual. Yan, praise God po. Eyo Bautista Artillaga. Pagbati natin mula sa Bacolod kay Kuya George at kay Ma'am Heidi Gico. Yan, good morning. Praise God po. At pagbati rin natin kay Ate Joy Artillaga Santos at sa buong Tempat Kikashi. At ganoon din kay Ate Kakay Artillaga. Yan. Sabi nga dito ni Nay Winnie, nawa po, Lord, patuloy na pagbaba ng sugar ni Pe. Thanks God. Praise God po. Ayan. Pagbati natin kay Marife Alejandrino,
Mayan Altatiliaga, Dayan, Gabriel, yan, yan. Sus Alexis, no? Sayon. Aba, kasama natin si Ate Tina, no? Mula sa Tarlac, Capas, no? Yan. Pastora Fe, yan. Pagbati ni Nay Winnie kay Pastora Fe, kay Abby, kay Sister Abby, Sister Malu, Sister Michelle, at kay Brother Mark, yan. Kay Chay Bersaval, yan. Kate Rus, Yana Faith, Dean Gian, Red, no? Yan. Okay. Sabi nga ni Ate Marta, purihin ka, Panginoong Jesus. Amen. Yan. Yan. Sabi ni Ate Tina, big amen po. Yan. Ingatan. Okay. Prayer ng protection kay Gabriel. Ayan. Kay Lisel Dalangin, Hector Dalangin family. Yan. Salamat ulit na Winnie sa aking pagbati sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. Yan. To God be all the glory. Sabi nga ni Ate Marta. Yan. Okay. Yan. Gabriel Benaluz, Joseph Capus, Rosario Capus. Yan. Amen. At kasama rin natin si Brother Mike, Biray family. Yan. Si Sister Grace, kasama niya yan. Yan. Sabi nga ni Nay Edna, magalak po tayong lahat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat dito po tayo pinatatatag, pinalalakas ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian. Amen. Sama rin natin si Ate Aleli sila dyan sa Los Baños, Laguna. Ate Aleli, ride safe, no? God's morning po. Yan. At with prayer kay Nanay Consuelo. Yan. Siyempre kasama rin natin si Sister Abigail Dow, no, from USA. God's morning, sabi nga niya dito, no. At that's all mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa aming devotion ngayong araw na ito. Tunay na kami ay binigyan mo ng kalakasan at binigyan mo, Panginoon, ng wisdom upang maging matatag. Salamat, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay nakalalapit sa iyong kaluwalhatian. Dalangin po namin, Panginoon, ang katatagang ito, ang kalakasang ito, at ang pahayag na ito ay magkaloob sa amin, Panginoon, ng ibayong lakas upang magkaroon kami, Panginoon, ng katatagan sa mga pagsubok, sa mga circumstances, mga bagay na aming kinaharap. Dalangin po namin, Panginoon, na sa iyong katatagan, sa iyong patnubay, sa iyong gabay, patuloy mo kami, Panginoong, ingatan. Sa lahat ng ito, Panginoon, ang aming patuloy na dalangin ay patnubayan mo po ang bawat isa. Pagkalooban ng kagalingan, patnubay, divine protection, provision, O Lord, favor upon favor, O Lord, sa lahat ng ito. At sa iyong grasya at sa iyong awa, Panginoon, ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.